Isang 34 anyos na kinawawang shut-in ay napunta sa ibang mundo at naging pinakamahusay na salamangkero. Isang 34 anyos na shut-in ang nabangga ng isang truck at nagising bilang si Rudess, isang sanggol sa ibang bansa. Naaalala niya ang lahat mula sa kanyang nakaraang buhay at napag-alaman na nasa isang parang European village siya. Hanggang sa gumamit ng mahika ang kanyang bagong ina, si Zenith, para pagalingin siya. Ngayon ay makatwiran na kung bakit araw-araw na nagsasanay ng espada ang kanyang ama na si Paul. Siya ay nasa ibang mundo. Sa edad na 2, nagpa siya siyang subukan at matuto ng magic. Sa paghahanap ng libro tungkol dito, inabot siya ng 1 taon para matutong magbasa at nalaman niyang maaari siyang gumamit ng magic nang walang mga incantation, gamit ang kanyang kaalaman sa mga video game para tulungan siya. Pagkatapos magsanay at madagdagan ang kanyang mga kakayahan, nagpa siya siyang oras na upang subukan ang intermediate magic. Aksidenteng nasira ang isang bahagi ng bahay habang inaalerto ang kanyang mga magulang. Nagpa siya silang kumuha ng isang tutor, si Roxy, na hindi masyadong nasasabik tungkol sa pagtuturo sa isang bata, at hindi pinaniniwalaan ang mga magulang ni Rudess. Ngunit habang ito ay abala sa pagsasanay, nalaman niya na kaya pala nitong mag-cast ng walang inkantasyon, naiinggit siya kahit na kinikilala niya ang potensyal nito. Para naman kay Rudess, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay at ipinangako sa sarili na hindi niya ito sasayangin tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Matapos mag-ensayo, naalala niya kung paano niya itinapon ang kanyang sarili para iligtas ang mga bata, marahil hindi naman iyon walang silbi. Pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na siyang gumamit ng intermediate magic nang walang problema. Sa isang aralin, nalaman ni Rudess na si Roxy ay isang demonyo. Kaya naman nagulat ang kanyang mga magulang nang malamang mayroon siyang isang lahi ng demonyo, ang Superd, na kinatatakutan sa nakalipas na 400 taon. Minsan napagkakamalang berde ang kanyang buhok, tulad ng mga Superd. Matapos ang 1 taon at kalahati, ika-5 taon na ni Rudess. At kada 5 taon lamang sila nagse-celebrate. Nakatanggap siya ng isang tunay na espada mula sa kanyang ama, isang bagong libro mula sa kanyang ina, at isang wand mula kay Roxy. Ngunit natatakot si Roxy na wala na siyang maituturo pa tungkol sa mahika. Kaya kinabukasan, plano niyang idaos ang kanyang graduation ceremony. Ang pambubuli sa kanyang nakaraang buhay ay nag-iwan sa kanya ng matinding takot na lumabas. Natakot si Rudess nang sabihin sa kanya ni Roxy na kailangan nilang umalis sa bayan para sa seremonya. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi siya tinitingnan ng mga taga-nayon, kundi, binabati lamang si Roxy, ang kanyang pagkabalisa ay napawi. Ipinakita niya sa kanya ang pinakamalakas na water spell na kaya niyang gawin. Aksidenteng natama ng kidlat ang kanilang kabayo, hindi nakakagulat na kinailangan nilang umalis sa bayan. Ginaya ni Rudess ang saint-level spell ni Roxy, kaya siya ay matagumpay na nakapagtapos. Kahit na hindi pa siya handang magpaalam sa taong tumulak sa kanyang lumabas pagkatapos ng 20 taon. Ang kanyang mga magulang ay nalulugod na siya ay nagtangkang lumabas na, akala nila siya ay may sakit. Hindi kailanman umiiyak bilang isang sanggol o gumagawa ng ginagawa ng mga regular na bata. Napansin niya ang 3 bata na pinagtutulungan ang isang bata, kaya nagpa siya siyang iligtas ito, at inaalala ang lahat ng pagkakataong nangyari sa kanya ang parehong bagay. Habang sinusubukang tulungan itong linisin, napansin ni Rudess ang kanyang berdeng buhok, na nagpapaalala sa kanya ng kwento ni Roxy tungkol sa mga Superd na may berdeng buhok at isang pulang hiyas sa kanilang noo. Nakahinga siya ng maluwag sa kawalan ng hiyas. Nagpa siya si Rudess na kaibiganin at turuan ng magic ang bata, na nagpakilala bilang Sylph. Masaya si Rudess sa kanyang ginawa. Ngunit pagdating niya sa bahay, ang kanyang ama ay hindi masyadong masaya na di umano ay binigyan niya ng black eye ang isa sa mga bully. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo kay Sylph sa susunod na 6 na buwan at nakaisip na ito kung paano gumamit ng incantation-less casting at nalaman niyang hindi pala siya kasing espesyal gaya ng iniisip niya. Nang maligo sila pagkatapos maabyute ng ulan, natuklasan ni Rudess na si Sylph pala talaga si Sylphiet. At lumala ito nang inamin ni Rudess na akala niya ay lalaki si Sylphiet. Lumipas ang ilang oras bago niya nilapitan si Rudess, at nagkaayos ang dalawa. Tuwang-tuwa sina Paul at Zenith nang malaman nilang buntis siya, na panandalian lang nang malaman ni Lilia, ang katulong, na buntis din siya. Inamin agad ni Paul na malamang sa kanya ito.
Panahon na ng desisyon, kung si Lilia ay kailangang maglakbay pabalik sa kanyang bayan kasama ang isang bagong panganak na sanggol, maaaring hindi sila umabot. Nagpasya si Rudess na gumawa ng inisyatiba at ibinigay ang lahat ng sisi kay Paul upang gawin din ni Zenith. Dati natatakot si Lilia kay Rudess ngunit nagustuhan niya ito pagkatapos niyang magsinungaling upang tulungan siya at ang kanyang sanggol, at naging bahagi siya ng pamilya. Ngayon si Rudess ay may 2 maliit na kapatid na babae. Dumating ang paksa ng paaralan at isinasaalang-alang ito ni Rudess dahil hindi pa siya umuunlad sa swordsmanship o magic, ngunit ayaw ni Slyfiet na umalis siya. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula kay Roxy na humihimok sa kanya na pumunta sa Renoa Magic Academy. Tinanong niya ang kanyang mga magulang kung maaari niyang kunin si Sylphiet. Walang sapat na pera ang pamilya para ipadala silang dalawa, kaya naisip ni Rudess na oras na para makakuha ng trabaho. Ang isang kaibigan ng pamilya, si Ghislaine, ay dumating kalaunan, at si Paul ay pinatumba si Rudess. Nagising siya sa isang cart kasama si Ghislaine, nang walang ideya kung ano ang nangyayari. Inihagis nito sa kanya ang isang liham na isinulat ng kanyang ama. Tila, ipinadala siya upang magturo ng magic sa isa pang bata sa susunod na 5 taon. Sinasabi rin sa kanya ng liham na huwag umuwi o makipag-ugnayan kay Sylphiet dahil pinipigilan nito ang kanyang pag-unlad. Pagdating sa Roa, nakilala niya si Philip Boreas Greyrat, ang alkalde at ang pinsan ng kanyang ama. Wala siyang ideya na mayroon itong kapamilyang may ganoong kataasan. Hindi rin niya alam na tuturuan niya ang anak ni Philip, na bumugbog sa kanya sa kanilang unang pagkikita at ngayon ay makatwiran na kung bakit walang gustong magturo sa kanya. Kaya nag-isip si Rudess ng plano na magsagawa ng kidnapang at ipakita kay Ares kung gaano kapaki-pakinabang ang magic. Ang mga kidnapper ay medyo magaling sa kanilang trabaho. Galit pa rin si Ares kay Rudess, na nagbabalak na iwan siya kapag tumanggi siyang makipagtulungan. Tumakas sila at bumalik sa Roa, kahit na lumalabas na ang pagkidnap ay hindi ayon sa kanilang plano. Pagkatapos siyang iligtas nito sa halip na kunin ang suhol ng mga kidnappers, malungkot na tinanggap ni Ares si Rudess bilang isang tutor. Nagpapasalamat si Philip ngunit binabalaan siya laban sa pagsisiwalat ng ugnayan ng kanilang pamilya dahil sa pampulitikang tanawin. Ito ay opisyal, ang kanyang unang trabaho. Si Ghislaine ay nagsasanay ng swordsmanship habang tinuturuan siya ni Rudess at si Ares kung paano gumamit ng mahika, at kung paano magbasa, magsulat at gumawa ng aritmetika. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang umakto muli si Ares, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng isang araw na walang pasok paminsan-minsan, at lahat sila ay pumunta sa bayan para sa araw na iyon. Sinubukan ng isang mangangalakal na ibenta sa kanya ang isang aphrodisiac habang sinusubukan niyang alamin ang presyo sa merkado ng mga pangkalahatang kalakal at i-convert ito sa yen. Matapos tumanggi si Rudess na bilhan siya ng libro ni Ares, nagpasya siyang bigyan siya ng allowance. Sa wakas ay nagsimula ng magbigay ng pansin sa klase si Ares pagkatapos makakuha ng regular na break, at binilhan niya ito ng regalo mula sa kanyang bagong allowance. Malapit na ang ika-10 na kaarawan ni Ares. Bilang isang maharlika, kailangan niyang matutong sumayaw. Ang pagbibigay ng oras sa pagtuto ng sayaw ay nagbigay ng libreng oras kay Rudess. Nagpasya siyang mag-aral ng mga bagong wika ngunit nahihirapan siya, lalo na sa Demon God. Tila, ang sayaw ni Ares ay hindi kaaya-aya, kaya, hiniling ng guro kay Rudess na kumbinsihin si Ares na bumalik sa mga klase. Ang kanyang libreng oras ay panandalian lang dahil siya ay inaya sa pagtulong sa pagsasanay ng sayaw. Nagsimulang magbenta si Rudess ng ilan sa mga figurine na natutunan niyang gawin gamit ang Earth Magic para sa karagdagang pera. Isang araw, nakatanggap siya ng isang pakete mula kay Roxy, dahil nahihirapan pa siyang malaman ang wikang Demon God, sumulat ito ng isang textbook para sa kanya. Ang bagong estudyante ni Roxy ay nahuhumaling sa kanya at nauwi sa pag-angkin sa figurin ni Roxy na galing kay Rudess. Sa 10th birthday party ni Ares, pinahiya niya ang kanyang sarili sa kanyang unang sayaw, hindi dapat 2 kaliwang paa ang mga maharlika. Kaya, nahimasok na si Rudess at ginamit ang sinanay sa swordsmanship at ito ay ang paggamit ng mga pagkukunwari na pumipigil sa kanya na mahimatay. Parehong niregaluhan ni Rudess sina Ares at Ghislaine ng wands, kahit na mas nasasabik siyang makatanggap ng singsing mula kay Ghislaine. Hindi niya sinasadyang magambala ang lolo nito, si Soros, gamit ang isang katulong. Itinuro niya ang isang higanteng pulang buwan sa kalangitan, bagaman sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito.
Lumalaki ito sa paglipas ng panahon. Narinig ni Rudess ang pagpaplano para sa kanyang sorpresang 10th birthday party. Nalaman niya kung bakit hindi sila maaaring maging masyadong publiko tungkol sa kanyang presensya, hindi dahil sa reputasyon ni Paul kundi dahil sa kanyang pangalan. Inipon nila ang pinakamagagandang materyales sa kaharian para gawing staff para sa kanyang kaarawan. Nalungkot siya na hindi makakarating ang kanyang pamilya, nalaman na may pagtaas ng aktibidad ng mga halimaw kamakailan. Natigilan ang nanay ni Ares, sinabing aampunin siya nito, hindi, dapat niyang pakasalan ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Philip na ang kanyang mga anak na lalaki ay inampon ng kanyang kapatid, kaya kinasusuklaman siya ng kanyang asawa hanggang ngayon, ngunit kung papipiliin siya, haharapin ni Philip ang kudeta, ang kailangan lang niyang gawin ay pakasalan si Ares. Hinihintay ni Ares si Rudess sa kanyang silid noong gabing iyon, ngunit medyo lumalim ito kaya naitulak niya ito, humingi ng tawad si Rudess, pinatawad naman siya nito at nangako na maghintay hanggang sa kanyang ika-15 na kaarawan. Balik sa kanyang hometown, ang kanyang ama ay abala sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng may kakaibang mana cloud na lumilitaw sa kalangitan. Dinala ni Rudess sina Ares at Ghislaine palabas ng lungsod para ipakita sa kanila ang kanyang pinakamalakas na spell gamit ang kanyang bagong staff. Pero inatake sila, isa itong nagngangalang Almanfi, na ipinadala umano ng maalamat na bayaning si Perugius Dolo upang hanapin ang pinagmulan ng kaguluhan. Inihayag ni Ghislaine na siya ay isang hari ng espada habang pinoprotektahan niya si Rudess. Nang biglang, mayroong isang higanteng flash ng asul na liwanag, nakahawak si Rudess kay Ares habang binabalot sila nito. Nagising si Rudess sa isang kakaibang liminal space na kamukha ng kanyang nakaraan. Isang misteryosong puting figure ang nagpapakilala sa kanyang sarili bilang man-god at nag-aalok na tumulong pagkatapos siyang panoorin saglit. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang buhay pa siya at hindi patay. Malamang, napadpad siya ngayon sa Demon Continent. Sinasabi sa kanya ng man-god na kapag nagising siya, may isang lalaki doon, kailangan lang niyang umasa sa rito at tutulungan siya kahit anong mangyari. Nagising siya at may nakita siyang lalaking may berdeng buhok at may pulang bagay sa gitna ng kanyang noo. Sa una, siya ay nag-iingat, ngunit kapag nagsasalita siya tungkol sa Demon God, ang lalaki ay nabigla sa kung gaano kagalang-galang si Rudess, na inamin na bastos na matakot sa taong nagligtas sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Raigerd Superdia, nanonumpa siyang protektahan ang mga bata habang tinutulungan silang makauwi. Nagising si Ares na takot nang makita siya, ngunit kumalma rin ito. Dumating sila sa isang nayon, ngunit ang mga bata ay masyadong kaina-hinala, na humahadlang sa kanilang pagpasok. Nagawang makipag-usap ni Raigerd sa hepe ng nayon na ito gamit ang telepatiko. Nang mapansin ng hepe ang kwintas na suot ni Rudess, binanggit niya ang pangalan ni Roxy. Ang taong orihinal na tinataboy sila ay nabigla. Tila, anak niya si Roxy, ngunit hindi niya ito nakita sa loob ng 20 taon. Pinapayagan silang pumasok sa nayon at ipaliwanag kung paano sila napunta sa Demon Continent. Ang hepe ay nag-aalala tungkol sa pag-escort ni Raigerd sa kanila dahil hindi pinapayagan ang Superd sa mga lungsod, at baka ang maging tugon nito ay papatayin lang niya ang lahat sa lungsod kung iyon ang kaso. Nagalit siya nang tanungin ni Rudess kung totoo ba na tinatraidor nila ang kanilang mga kakampi sa digmaan. Ipinaliwanag ni Raigerd kung paano binigyan ng Demon God na si Laplace, ang kanyang tribo ng mga sibat noong panahon ng digmaan 400 taon na ang nakalilipas. Ginagawang cold-blooded killer ang mga Superd na pumapatay sa sarili nilang pamilya sa kanilang kabaliwan. Bilang pinuno ng tribo, tungkulin niyang linisin ang kanilang mga pangalan. Nangako si Rudess na gagawin niya ang lahat para makatulong. Tuwang-tuwa si Ares na hindi siya walang magawa ngayon, gamit ang espada na ibinigay sa kanila ng mga magulang ni Roxy para tumulong sa kalsada. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay nahinto nang makita nila ang seguridad sa unang lungsod ng demonyo na kanilang narating, sila ay nasa pagbabantay para sa dead end, na lumalabas na palayaw ni Raigerd. Nakuha ni Rudess ang ideya na gawing asul ang buhok ni Raigerd at ibigay sa kanya ang kwintas ni Roxy para ikubli siya bilang miyembro ng tribong Magerdia. Nagpasya silang sumali sa Adventurers Guild para kumita ng kaunti at magsagawa ng isang palabas, at inanunsyo si Raigerd bilang dead end, at ginagamit ito bilang pangalan ng kanilang partido, kaya walang sino man ang sineseryoso ito. Naisip ni Rudess na kung magsisimula silang gumawa ng mabubuting gawa sa ilalim ng pangalan ng partido na Dead End,
kakalat ang balita na magpapababa sa takot ng mga tao sa Superd. Siya ay binisita muli ng Man-God sa kanyang mga panaginip, na nagsasabi sa kanya na tanggapin ang mababang ranggo na misyon na paghahanap ng nawawalang pusa. Kinabukasan, gamit ang kanyang ikatlong mata, madaling nahanap ni Rygerd ang lugar na hinahanap nila. Ang pusa ay medyo mas malaki kaysa sa ipinapalagay nila sa simula. Ang Kitty Kidnappers ay madaling napigilan ng Earth Magic, bago makakuha ng mga sagot mula sa kanila. Pinugutan ni Rygerd ang isa pagkatapos nitong sipain si Rudess. Nagtatalo sila tungkol sa pagpatay sa mga tao kahit na masama sila dahil sinusubukan nilang i-promote ang isang magandang imahe. Ipinapaliwanag ng iba pang mga kidnapper kung paano sila ay mga adventurer na naghihintay hanggang sa may mag-post ng trabaho para ibalik ang kanilang mga alagang hayop habang kinokolekta ang reward. Kinukumpirma nito ang mga hinala ni Rygerd, kaya nadismaya siya nang pigilan siya ng mga bata sa pangalawang pagkakataon. Sa halip na patayin sila, nagpa siya si Rudess na gamitin ang mas mataas na ranggo ng mga kidnapper sa guild para makakuha ng mas mahihirap na trabaho. Naglakbay si Roxy sa Roa para hanapin si Rudess at nabuhayan siya ng loob nang hindi niya makita ang pangalan nito at kanyang pamilya sa listahan ng mga namatay. Sumulat si Paul ng isang liham upang ipaalam sa kanya na siya at ang kanyang kapatid na si Norn ay buhay, ngunit hindi ito nakarating sa kanyang anak. Samantala, hinahanap ng Dead End ang isang misteryosong halimaw na nakatago sa isang kagubatan. Nakita nila ang isang partido ng 3 nakababatang demonyo na nakatagpo nila bago makipagtalo sa isa pang partido, mukhang iisang halimaw ang hinahanap nilang lahat. Nang hinanap nila ito na sila lang, pinigilan ni Rygerd ang grupo. Dahil nag-aalala siya sa mga batang demonyo, kaya pumayag silang sundan sila kung sakali. Pinigilan ni Rudess si Rygerd mula sa panghihimasok muli habang ang partido ay inatake ng 2 halimaw ng sabay-sabay, iniisip na mas maganda kung iligtas ang mga ito at palakasin ang kanilang mga pangalan. Ngunit ang kanyang mga intensyon ay hindi tumutugma sa katotohanan dahil ang isa sa mga demonyong bata ay agad na pinatay at walang kahit anong hilang magic ang magliligtas sa kanya ngayon. Pinagalitan ni Rygerd si Rudess sa pagpigil sa kanya at pagpayag na mamatay ang isang bata, kahit na ipinagtanggol siya ng ibang mga demonyo sa pamamagitan ng pagtanggap sa sisi. Alam nila ang mga panganib at tinanggap pa rin nila ito. Hindi nila trabaho ang iligtas sila, humingi ng tawad si Rygerd at kinilala sila bilang mga mandirigma. Matapos ilakad ang mga bata sa gilid ng kagubatan, narinig nila ang tunog ng isa pang halimaw, at natagpuan lamang ang isa pang partido na patay. Hindi sila kailanman nagkaroon ng pagkakataon, huli na para iligtas sila, kahit na ipaghiganti nila ang kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pagpatay sa higanteng ahas. Balik sa lungsod, pinagbintangan sila ng isa sa mga miyembro ng guild na nakipagtulungan sa isa pang grupo upang kumuha ng mas mahihirap na trabaho at i-blackmail sila. Nang mapansin na malapit nang magwala si Rudess at nagbabalak na patayin ang demonyo upang protektahan si Ares, hinugasan ni Rygerd ang pangkulay sa kanyang buhok at binyantaan ang kanilang blackmailer. Matapos nito, mabilis siyang umalis sa bayan bago siya mahuli ng mga gwardya dahil sa pagiging Superd. Nagkita ang 3 sa labas, at inamin ni Rygerd na sa wakas ay naiintindihan niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Rudess at kinikilala siya bilang isang mandirigma. Sa halip na magtalo pagkatapos ng katotohanan, ang 3 ay sumang-ayon na magsagawa ng mga pagpupulong bago gumawa ng malalaking desisyon. Pumunta sila sa baybayin habang sina Roxy at ang 2 sa dating kasamahan ni Paul ay dumating sakay ng bangka para maghanap ng mga nakaligtas.